Hello mga kalabada, magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur. And today I'm going to start a series of videos na ang tawag po natin Laundry Business Q&A. Yan, marami po kasi nagtatanong sa akin mga questions about the laundry business during my seminars, during my webinars. And of course, pagka meron po mga comments sa ating page and also sa ating Laundrypreneur TV sa YouTube, no? And I'd like to answer those questions dito po sa ating Laundry Business Q&A. Asahan nyo po na aaraw-arawin ko po ang pagpo-post dito. So I invite all of you mga kalabada, if you have questions, just post it sa comment dito po sa mga videos ko and I will answer them by and by. Right? Now, kung bago po kayo dito sa Laundrypreneur, please like and follow us in Facebook. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, look for Laundrypreneur TV. Yan po ang hanapin ninyo. Makikita nyo naman po ang mukha ko sa dalawang pages na yan. Kaya naman siguradong hindi kayo maliligaw. Okay? So, let's begin with our question for today. Ang sabi po dito, okay lang po ba mag-start sa second-hand na laundry machine? Second-hand daw po ang gagamitin niya sa simula. Well, to answer your question directly, pwede. Why not? Hindi ba? Meron naman talagang mga negosyo nagtitipid sa una, nililimit ang kanilang capital exposure, kumbaga. So, sinisimulan nila sa mga second-hand na mga makina. And that includes the laundry business. However, meron lang akong mga tips sa inyo if you're going to start with second-hand machines. No? Una-una, please make sure you get your second-hand machines from a reputable source. Okay? So may mga supplier naman po talaga ng mga second-hand machines. So make sure you choose the right supplier. And sino ba yung right supplier? Number one, ito po yung merong warranty na maibibigay sa inyo. Kahit pa paano, second-hand yan, may warranty, mas maganda po. No, kahit na mga 1 buwan lang, 3 buwan, right? So, dapat po nakakapagbigay sila ng warranty. Number 2, dapat po ay may available parts sila ng mga machines na bibiling nyo sa kanila. And finally, number 3, maganda po, meron din silang technical service or technical support na pwedeng ibigay sa inyo if ever mag-down ang inyong second-hand machine. Alright? So, yun po yung mga very important things that you need to remember when buying your second hand. Another tip I'll give you, mas maganda po yung malapit sa inyo, yung supplier, para at least hindi mahirap na kayo ay puntahan pag may problema. Hindi ba? O kaya dadali kung kailangan yung dalhin. Sana hindi naman, sa kanila ay madali din para sa inyo. Okay? Now, what about buying from existing laundry shop owners na nagdi-dispose ng kanilang mga makina? Well, kung ito po ay existing laundry shop owner at commercial washers and dryers po yung gamit nila, ay tanungin nyo rin kung meron ba silang existing supplier, may existing na nagsuserve din po ba sa kanila, and you have to find out yung condition ng machine. It's always a good tip na kung kayo po ay bibili ng second-hand na washer, katulad lang din po sa pagbili ng second-hand na sasakyan, na kayo ay humanap ng isang mapagkakatiwalaang technician who will also inspect the machine bago po ninyo ito bilhin. Alright? So, yun po yung mga tips ko sa inyo. No? You can start with second-hand machines. Why not? No? Start small, but dream big. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Start small, but definitely dream big. In other words, pagdating ng panahon, brand new machines na rin po ang i-invest ninyo for a longer term use. Okay? So, yun lang po ang mga tips ko sa inyo. Sana ay maging maganda ang takbo ng inyong business with your second-hand machines.